nakikita ko naman kasi yung every members from SB19, parang they're doing solo na rin. May mga time na iniisip ko, parang kailangan ko na rin pag mag-solo or mag-try. Parang every time na tinatanong ko yung screen, parang hindi ko talaga nakikita na parang ako performing alone. Somehow, nakakaramdam ako ng power na parang then kaya ko to. Ito eh, parang I can do this and tingin ng tao kaya ko itong gawin. Kaya dapat nagtiwala rin sa sarili ko na kaya ko gawin. I just gotta have it every day. Kelly Marahas, the director of Warner Music Philippines. And yeah, we're here right now sa Wonder Collab Studios for the style. Yung 4 songs na yun, nabuo siya or ginawa siya just to encapsulate yung buong experience ko as an artist. Hindi lang as 10, kumbaga as member na rin. Ay, nandun na rin yung experience na yun. You got me singing. Uy! You better watch it still. Nafe-feel ko lang na yung mga songs na nandito sa EP. Parang ano siya, tailored for me. Yung kanino, sobrang bagay sa akin. Parang binigay siya ni Pablo kasi feeling niya kaya ko i-deliver yung song. Yung song na galing kay Mr. C, binigay niya sa akin kasi matagal niya na hinahanap kung sino yung tamang artist na kakanta ng song na yon. And sabi niya, nung nakilala niya ako, doon niya lang nalaman na, sa kanya ko bibigay yung song. Kasi parang matagal niya na nasulat yun. And then, yung room na ginawa rin nila Pablo, it's for me din. Tapos itong classic ni Max, binigay niya rin kasi feeling niya bagay sa akin. So, ano mo yun, parang sa masasabi ko na yung songs talaga, it's really tailored for me. Kasi habang nire-record ko rin siya, habang kinakanta ko siya, nafe-feel ko na parang ako yun, and nafe-feel ko siya yung ginagawa. Pag nafe-feel ko siya perform, so parang ganun yung i-expect ng fans siguro na parang the more they listen to the song, the more they know more about me. Parang ganun. Siyempre, as a new artist, parang yung feeling is parang newborn baby. Parang ito siya, and sana mahalin niyo siya, parang gano'n. Kilalanin niyo siya, parang gano'n. Kasi parang magkikwento na nun yung songs na and yung experience. So yun na siya. So dahil tapos na po ako mag-recording, ngayon naman tinatapos na lahat ng photoshoots for the EP. So yung KB shoot today is for the EP for the whole song. So makikita nyo to real soon kung ano yung mga ginawa namin. Happy kami na with the songs namin sa EP. Meron kaming 3 music video na agad. Music video sa Room, sa Di Ko Masabi, and sa Anino. I hate to break it to you, but in this world there's no one living.
dumating yung time na nagkaroon ako ng concert with Julie. How is it working with Stell? So. Sunod lang. Actually, for me, challenging siya kasi sanay naman ako mag-show, concert, kasi nga with the group, SB19. Pero kasing iba yung ano yung with Julie, parang ano talaga eh. Paano ko ba sasabihin? It's not the lights or the LED or the staging that makes this show work the way that it does. It really is because of the two of you. So, kayo ang magdadala sa amin, please. Sobrang takot na takot ako the whole time. Yung 2-day concert na yon, sobrang di ko alam pa. Hanggang ngayon, pag iniisip ko paano ko siya natawid. Pero going back, pag iniisip ko, anong feeling ba yung... Ano ba yung pakiramdam ko during the concert na masasabi kong nagstay during the show from day 1 to day 2? Yun yung excitement talaga. Baby, you're a classic, classic, ooh. Talagang guided ako ni God na parang every time nakakaisip ako ng pakulo, nakakaisip ako ng way how to connect with the crowd, the audience. Nakakalimutan ko bigla yung pagod. Nakakalimutan ko yung idea na wala akong tulog ngayon. So parang na-enjoy ko siya and the whole show, wala akong iniisip kundi i-entertain lang yung crowd. And naging successful naman yung show. Sobrang nakakatuwa. Parang sabi ko sa sarili ko, kung ganito yung feeling, kaya ko pala. Pero wala pa dun yung idea ng parang creating yung music, performing yung sarili mong music, yung tipong i-explain mo sa tao kung sino ka, ano yung tunog mo. Hindi lang ako yung gusto ko makafeel, no? Gusto ko pati yung mga taong makakarinig ng music, ma-feel nila na they're empowered kung sino sila. Dapat confident sila kung sino sila. Kasi at the end of the day, sila yung makakapag-define kung sino sila, not other people. Na tipong nagbibiroan lang kami na parang mag-solo ka na, gagawa ng kanta. Parang ganoon kasi siya eh. Ang hirap niyang seryosohin nung umpisa kasi nga hindi ko pa ganoon nire-ready yung sarili ko para sa ganong klaseng bagay. Yung pagiging solo artist, ibang level na kasi yun eh. Like parang natatakot talaga ako na gawin siya or harapin siya. Not until yun nga, si Pablo, si Justin, talagang sila rin yung nagsabi na, sige na, mag-solo ka na eh. Hello! Kamusta ka naman? Isang diretso lang po yun. Go! Kalabaw! Go! Kalabaw! Okay, let's go. Let's go. Kasi doon kasi talaga lumalabas yung magandang performance, yung pagka nakaka-connect yung tao doon sa experience mo na never naman nila na-experience pero napaparamdam mo sa kanila. So, masasabi ko talagang hindi lang siya experience ko, kundi experience din siya ng mga tao na hindi ko pa sila nakikilala pero nakaka-relate sila and masasabi kong I connect to them. Kailangan meron akong confidence, dapat meron akong lakas ng loob, dapat meron akong tapang every time I step on the stage. Ang dami ring experiences and realizations yung pumapasok sa akin na parang dapat pala na-consider ko tong bagay na to, dapat pala gawin ko pa to, and then may mga rin, sa susunod, ito naman yung gagawin ko. Parang gano'n, nakakatuwa rin. So, ayun,
feeling ko what's next for me is ready akong to explore different side of Stel talaga. Like, mas dito ko nakita yung sarili ko na parang, pwede kong gawin to. And dapat mag-stick din ako sa core ko na parang, kung magiging balladeer talaga ako, dapat mahalaga rin for me na mag-deliver ng feelings, emotions. Dapat mag-stick din ako dun sa paniniwala ko na I can do more. Hindi lang ganun. So parang next for Stel is siguro mag-explore ako ng ibang way kung paano ko pa mas ma-showcase yung skills ko when it comes to, of course, singing. And willing din ako to collaborate, of course, with other artists. So I think after nung tour, mas nagkaroon ako ng idea kung paano ko pa malalaro yung voice ko and kung paano ko pa mas makakapag-isip ng other sound ni Stel. But syempre, hindi mawawala doon yung parang exploration ng iba't ibang, alam mo yun, na iba't ibang sound, iba't ibang klaseng genre. Pero mas maganda na meron ng isang element na magsistick na kay Stel na parang every time na maririnig nila music ko, parang masasabi nila, Stel to, parang ganun. So, Cut.